Sa kabanatang ito, magsisimula ng hanapin ni Noah at Jack ang isa sa mga Royal Knight na si Pansy. Ngunit bago pa man nila matagpuan si Pansy, mauuna si Poggy na makaharap ito. Magaganap ang isang madugong labanan sa pagitan nila. Ang tanong, magtatagumpay kaya si Poggy sa pagharap sa isang makapangyarihang kalaban tulad ni Pansy? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files Kabanata 37. General Horn Knight Pansy. Sa simula ng kabanata, makikita ang isang rebulto na tila nanginginig, unti-unting nagbabago ang posisyon nito. Napahanga si Pansy sa kanyang nasasaksihan, dahil ang rebultong ito ay binubuhat ni Poggy. Pinuri niya ang kamangha-manghang lakas na ipinamalas ng kanyang makakalaban. Subalit, sa halip na magpasalamat, sinabi ni Poggy na papatayin niya si Pansy at walang ano-ano'y ibinalibag ang napakalaking rebulto sa direksyon nito. Mabilis namang nahati ni Pansy sa dalawa ang paparating na rebulto gamit ang isa sa kanyang mga koleksyong espada. Ngunit, sa lakas ng salpukan, nagkaroon ng malaking lamat ang ginamit niyang espada. Bagamat nasira ang isa sa kanyang mga paboritong sandata, hindi maikakailang labis ang paghanga ni Pon sa tapang ni Poggy. Isinantabi niya ang nasirang espada at mabilis na bumunot ng bago mula sa kanyang koleksyon. Habang inihahanda ang bagong sandata, nasabi ni Pansy sa sarili na ang mga miyembro ng Mother Goose ay pawang mga mahuhusay na mandirigma. Kung sakaling mapatay niya si Poggy, tiyak na mas maraming miyembro ang maghahangad ng kanyang ulo, isang bagay na inaasam niya, dahil nais niyang harapin ang pinakamalalakas na mandirigma. Kasabay ng paghawak ng katana ni Mika, sinambit niya ang pasasalamat na naunahan niya itong patayin. Dinilaan niya ang saya ng katana, na tila nang aasar kay Poggy, upang mas maipakita ang kanyang kumpiyansa at panunuya. Lalong nagalit si Poggy. Sumigaw ito ng, manahimik kang hayop ka. Sabay sinimulan ang pag-atake sa pamamagitan ng isang suntok na may kalakip na teknik na tinatawag niyang gluttony. Isang malakas na pagsabog ang narinig, kasabay ng pagtalsikan ng malalaking tipak ng bato papunta kay Pansy. Agad na umatras si Pansy upang makaiwas, subalit napansin niya ang kakaibang paggalaw sa paligid. Sa isang kisap mata, nawala si Poggy. Laking pagtataka ni Pansy, papaano nangyari iyon? Biglang lumitaw si Poggy sa kanyang likuran, handang umatake. Sa mabilis na pagliyad, naiwasan ni Pansy ang suntok na iyon. Ngunit agad itong sinundan ni Poggy ng isa pang mabilis na atake. Sa puntong ito, napansin ni Pansy na delikado na ang kanyang sitwasyon kaya't sinabayan niya ng sword slash ang atake ng kanyang kalaban. Sa mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan gamit ang isang braso, nahati niya ang kaliwang kamay ni Poggy hanggang sa siko. Kahit na malubha ang kanyang sugat, itinuloy pa rin ni Poggy ang kanyang pag-atake at tinamaan si Pansy sa mukha, dahilan upang lumipad ito palayo. Habang nakabulagta, duguan ang bunganga ni Pansy ngunit naruroon pa rin ang paghanga niya sa pagiging matapang ni Poggy. Tumayo siyang muli, inaakalang malapit nang matapos ang laban. Ani Pansy, sayang lang dahil nais pa sana niyang makipaglaro sa kanya ng mas matagal, ngunit malubha na ang kondisyon nito. Binigyang diin ni Pansy na kung papatayin niya ngayon si Poggy, tiyak na darating ang mas malalakas na miyembro ng Mother Goose upang hantingin siya. Sa kabila ng malaking sugat at isang braso na lamang ang nagagamit, hindi nagpatinag si Poggy. Muli siyang lumusab ngunit madali na lang itong naiwasan ni Pansy. Nagpatuloy ang laban, at kahit ginamit pa ni Poggy ang upuan sa paligid bilang sandata, lahat ng kanyang atake ay agad na naiiwasan ni Pansy. Sa huli, pinaulanan na ng sunod-sunod na sword slashes ni Pansy ang katawan ni Poggy. Tinadtad niya ito hanggang sa walang ibang nagawa si Poggy kundi isigaw ang, tarantado ka. Habang duguan at nawawala ang lakas ni Poggy, napansin niya ang pagbabago sa anyo ni Pansy, tila isa itong maitim na anino na hayok at nang aasar na tapusin ang laban. Kasabay ng pagsigaw ni Poggy, ipinakita ni Pansy ang walang habas niyang kagustuhan na magtagumpay sa labanan. Sa isang nakapanghihilakbot na tagpo, wala nang magawa si Poggy kundi tanggapin ang nalalapit niyang kamatayan. Habang bumibilang ng huling segundo, nagbalik sa kanyang isipan ang alaala ng wala ng buhay na katawan ni Mika, isa sa kanyang matalik na kaibigan. Napuno ng hinagpis ang puso ni Poggy, ngunit ang realidad ng kanyang sitwasyon ay tila nagbabadya ng kanyang wakas. Isang matinding sipa sa mukha ang tumama kay Poggy, dahilan upang mapaluhod siya. Hindi pa roon nagtapos ang paghihirap niya, dahil sinundan ito ng isang napakalakas na sipa na nagpalipad sa kanyang katawan papalayo. Ang mga dagok na ito, ayon sa kanyang kalaban na si Pansy, ay kabayaran para sa lahat ng nagawa ni Poggy.
Sa kabila ng matinding sakit at halos mawalan na ng lakas, muling tumayo si Pogi. Sa nakamamanghang tagpo, itinaguyod niya ang sarili at ipinakita ang matibay na determinasyon. Gulat na gulat si Pansy, hindi makapaniwala sa katatagan ni Pogi kahit na labis-labis na ang natamo niyang pinsala. Sa boses na puno ng paghihimagsik, sumigaw si Pogi, "Hinding-hindi kita susukwan." Ngunit hindi rin nagpatalo si Pansy. Agad siyang umatake habang nakangiti at sinabing, "Napakasaya ng laban natin, Pogi. Salamat sa magandang sagupaan, pero paalam na." Inihanda ni Pansy ang kanyang atake upang tuluyan ng tapusin si Pogi. Subalit sa di inaasahang sandali, isang misteryosong figure ang sumalag ng kanyang atake. Nagulat sina Pogi at Pansy sa pagdating ni Noah, ang leader ng Mother Goose. Sa napakaangas na entrada, iniligtas ni Noah si Pogi mula sa tiyak na kamatayan. Sa gitna ng tensyon, tinanong ni Noah si Pogi, "Ayos ka lang ba, kaibigan?" Napalingon si Pansy, at laking gulat niya nang malaman na ang kinatatakutang leader ng Mother Goose ang kanyang bagong kalaban. Bago pa man makadepensa si Pansy, mabilis na umatake si Noah. Isang malakas at mabilis na sipa ang tumama kay Pansy, dahilan upang siya'y mapalipad ng malayo. Sa seryosong tinig, sinabi ni Noah, "Kung gusto mo talaga ng kalaro, ako na ang kakalabanin mo." Napatanong si Pogi, "Anong ginagawa mo dito, Noah?" Ipinaliwanag naman ni Noah na habang hinahanap niya si Pansy, narinig niya ang pamilyar na tinig ni Pogi. Dahil dito, napagdesisyonan niyang tulungan agad ang kanyang kaibigan. Nang makita ang malubhang kondisyon ni Pogi, sinabi ni Noah, "Mula ngayon, ako na ang bahala kay Pansy." Sa kabila ng lahat, natuwa si Pansy. Para sa kanya, ang labanang ito ay pambihirang pagkakataon. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, isang misteryosong boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Magandang gabi, Palam," bulong ng boses, kasabay ng mabilis na saksak patungo sa kanyang leeg. Ito na pala si Jack, ang viral na serial killer ng lungsod. Nagawang masangga ni Pansy ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Si Pogi naman ay halos hindi maipinta ang reaksyon sa nangyayari. Hindi niya inasahang si Jack ay sasama sa laban nila laban kay Pansy. Habang napapangisi, sinabi ni Pansy, "Seryoso ba ang lahat ng ito?" Una, biglang dumating si Noah. Tapos, ngayon, ang tanyag na si Jack. Sa halip na maguluhan, itinuring niya itong isang natatanging oportunidad. Ngunit may malalim na pag-aalinlangan si Pansy habang itinatanong niya sa ating bida, "Bakit nga ba pati ikaw, ang kilabot na si Jack the Ripper, ay naparito rin upang tapusin ang buhay ko?" Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pangamba, na para bang hinahanap ang sagot sa isang lihim na hindi niya moari. Sa huling panel ng manga, tumugon si Jack ng malamig, "Mali ka, Pansy, matagal ka nang patay." Isang brutal na sagot mula sa ating bida, napakaangas. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso natin ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi ba kahit anong mangyayari